Hi guys, welcome to my channel, Best Life of Farming. Siya na guys, ngayon lang uli ako nagpakita sa inyo dahil nga nagkaroon ako ng karamdaman guys. Pwede ba ako magkwento na sa inyo? Karoon tayo ng karamdaman guys, stage 2 breast cancer. So, nakadalawang operasyon na ako guys. Una no February, sumunod nito last month lang. Ang nangyari sa akin guys, nung inoperahan ako noong February sa Peninsula, nagkaroon tayo ng bukol. Stage 2 na pala. Tapos, nung pagkayari kong operahan doon sa hospital na yon, sabi ng doktor sa akin guys na alisin na daw nga yung dede ko. So okay naman sa akin na alisin kung ano yung karapat dapat na pwede para sa ikabubuti sa sarili ko. Payag naman ako guys. Kaya lang, ang problema lang guys, wala kaming kakayanan na pambayad na naman uli kasi private yun guys eh. Ngayon, may nag-advise sa akin guys na mag second opinion ako sa ibang hospital, sa public lang. May nagturo sa akin doon guys, hospital na yun doon sa pinuntahan ko, sa JBL. Sabi, magpa-second opinion daw ako doon. So, ginawa ko yun guys. Pumunta ako doon. Dinala ko yung mga papel kong galing sa kabilang ospital at may biopsy na rin ako noon eh. Dinala ko doon sa kabila guys. So, nung pinakita ko yung biopsy ko doon, ang talagang sabi nila, tatanggalin talaga yung dede ko. Pero, dahil nga second opinion ako, kuhanin ko daw yung specimen ko na nasa kabilang ospital. Dalhin daw sa kanila at i-check nila. So yun ang ginawa ko guys, sinunod ko yung mga doktor doon. Kinuha ko yung specimen ko dyan, yung bukol na, basta yung specimen, basta yung tinanggal dito. Chinek nila doon. Mga after 1 month na nandun na yung specimen na yun, chinek na nila. Tumawag sa akin yung doktor doon sa JBL. Sabi, kung pwede magpa-mammogram ako at isabay ko na din yung ultrasound ko. So ginawa ko yun guys. Kahit wala kaming pera guys, hanap ng pera para lang magawa ko yun. Kasi nga, di ba nga cancer, nakakatakot. Tapos nasa stage 2 na. Nangyari guys, nung nagpa-ultrasound ako at mammogram, negative yung result. Tapos sabi ng doktor, kung pwede, dalhin mo dito yung mga result mo. Kasabay nung chinek nilang specimen na nanggagaling dito sa kabilang ospital. Chinek nila doon. Nung chinek nila doon guys, negative din pala yung specimen na yun na chinek nila. So nag-triple negative ako guys. Ang sabi ng doktor sa akin, may mga choices daw ako. 2 choices. Ang unang choice ko, aalisin nila yung dede. Kasi di ba stage 2 nga. Stage 2 na nga ako. Aalisin nila yung dede ko. Tapos, ikikemo ako. Pangalawang choice, bubuksan nila yung dede ko. Sisilipin nila yung kilikili ko kung maraming kulani. Pag marami silang kulaning nakikita, tuluyan na nilang alisin yung dede ko. Pero pag wala silang nakitang kulani, ibabalik nila yung dede ko. Tatahiin nila uli. Ang nangyari guys, kasi yun ang paliwanag sa akin ng doktor.
Nung pagkayaring operahan ako, binalik nila yung dede ko. Ibig sabihin guys, wala silang nakitang kulani sa kilikili ko. So yun, yun. Eto, may malaking sugat tayo ngayon dito guys. Binalik nila. Dahil yung mga test ko rin, triple negative, di ba? Mammogram, ultrasound, tsaka yung specimen na nakuha ko sa kabilang hospital. Yung una kong pinagpa-operahan. So ngayon guys, nung pagbalik ko nung nakaraang araw, ito lang, June 8. Dahil nga may nakakabit sa ating tubo, sorry. Yung hose ba guys, na may bomba, kailangan i-drain daw yung, di ba inoperahan nga ako dahil malaking sugat yun eh. Kumbaga binuksan yung dede ko. So kinabitan ako ng hose na may, bomba talaga, bomba. Yung hirap nga kumilos, saka masakit pa. Tapos nag-isang buwan na yun sa katawan ko guys. Kaya nga hindi ako makapag-vlog guys kasi isang buwan na siya nakakabit sa katawan ko. Mahirap din kumilos, lagi lang ako nakahiga. Kaya guys. Tapos nung before ako bumalik ng June 8, June 7 pa lang, natanggal na yung hose sa katawan ko. Ay before pa pala yun guys. Dahil nga nakakabit nga yun sa katawan natin yung hose na yun na may bomba. May bomba talaga siya, plastic. Natanggal yung sinulid guys. Natanggal sa pagkatahi. Sa balat ko yung hose. Ang nangyari guys, hilong-hilo na ako. Hating gabi guys. Mga alas 12:00 ng gabi yun nangyari. Nang humingi na ako ng saklolo sa kanila dito. Sa mister ko, sa mga anak ko. Sabi ko dalhin nyo na ako sa ospital kasi hindi ko na kaya. Tapos ang ginawa guys, dahil nga yung anak kong bunso, na nag-aaral din siya ng nursing kasi, panay nagbabasa kung ano yung mga dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Siya, mayroon siya ginawa sa akin guys. Siya yung talagang nag-asikaso. Parang hot compress ba yun o cold? Basta di ko na namalayan guys. Basta kinompress niya ako. Tapos yung sugat yung hose na natanggal ay yung sugat na bumuka guys. Ang ginawa niya, nilinis niya. Tapos nilagyan ng gasa. Yung parang tinakpan niya ng mabuti yung sugat ko. Para siguro iniisip niya, baka kaya ako nahihilo, baka may sumingaw doon, yung ganun ba iniisip niya. Ang ginawa niya, tinakpan niya yung sugat ko. Nilagyan niya ng maraming gasa. Pero nilinis niya muna yun. Ayun guys, parang ako, na gumanda yung pakiramdam ko. Tapos nung kinabukasan, padala na ako sa center. Ayun, nilinis din na ng mga nurse doon sa center yung sugat ko. Tapos hanggang sa nakaabot ako ng June 7, June 8 pa yung schedule ko. Pagdating ng June 7, natanggal na siyang tuluyan guys. Doon na naman ako ninervyos guys. Buti na lang, kinabukasan, schedule ko na doon sa hospital. Pumunta kami doon. Tapos, ang sabi ng doktor sa akin, ayun na talaga yung findings nila guys. Ang gagawin talaga sa akin guys is, kikemo na talaga ako guys. Pagkayari ng chemo ko. Sabi nila, pero ang sabi nila kasi 6 na session daw yun. Ikikemo ako guys. Start ako ng July 10. Tapos, pagkayari kong i-chemo guys, mag-undergo na ako ng radiation. Pero nga, sana, tulot na ng Panginoon ni Lord na wag na akong umabot dun sa radiation kasi yung daw radiation guys, may side effect yun. Yung side effect daw ng radiation guys. Magti-trigger yung titrigger yung goiter mo guys. Parang ako madalas pa naman sumasakit yung lalamunan ko. Di ko nga alam kung ano to eh. Doon na naman ako ni-nervous guys. Sabi ko doon sa nurse sa JBL, sa hospital, nung nakaraang araw. Sabi ko mag-stop na ako na magpatingin, magpagamot kasi parang
Para akong nininervyos sa gagawin. Sabi ng nurse doon guys, pag, pag, pag nag-stop daw ako, lalo daw iiksi yung buhay ko. Kailangan daw ituloy ko yung gagawin nilang chemo tsaka radiation. Kasi yun lang daw ang magdudugtong ng buhay ko. Naiisip ko guys yung mga anak ko nag-aaral. Sabi ko sige, sabi ko kahit malayo, pagtitiisan ko. Kasi sabi nila pag kinemo ka raw, pagkayari daw chemo, manglalambot ka. Nagko-commute na kami guys. Napakalayo. Iniisip ko guys, pag uwi namin galing sa chemo, paano kung manghihina na ako, paano ba yun? Hindi ko na alam nung dapat gawin. Sorry guys, naiiyak ako. Tapos, number one talaga problema, yung napakalayo. Tapos, syempre, hindi ka naman pwedeng pumunta doon na wala laman yung bulsa mo. Yun din yung tapos na mga nag-aral din yung mga anak ko. Pero si Lord na yung bahala kasi siya naman yung nakakaalam sa mga buhay natin. Kung hanggang kailan, hanggang saan lang niya tayo pwedeng dalhin. Basta manalig lang tayo guys. Nanalig ako sa Diyos na sana pagalingin niya na ako para sa mga anak ko, para sa buong pamilya ko. At naawa na nga din ako sa mister ko kasi nga, syempre, lang naman yung trabaho ng mister ko. Tapos, ang dami niya pang iniisip. Syempre, marami pang bayaran kuryente, tubig, tapos pamasahe pa ng mga anak niya, bayarin sa school. Tapos, isa pa akong hindi na nakakatulong sa kanya. Isa pa akong problema niya na may sakit. Tapos, matindi pa yung sakit na dumapo sa akin. Hirap nga guys eh. Pero kaya yan. Pilitin kong maging kaya. Pilitin kong maging matatag guys. Sabi ko nga sa anak ko, para hindi ako pa nakahiga dito. Minsan din magbablog ako na, di ba nakikita nyo sa channel ko, mga kumakanta. Kasi gusto ko lang talaga guys na malibang yung sarili ko. Guys, salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Naway wag kayo magsawa na panoorin ang akong mga video. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood at salamat sa mga nagsusubscribe sa aking channel. I love you guys. Ingat.